Paano kung sabihin ko sa'yo na may kapitbahay ka ngayon na aswang, tahimik sa umaga, hindi pala salita pero palangiti. At kapag sumapit na ang gabi, doon palang nagsisimulang mabuhay. Sa Pilipinas, matagal nang sinasabi ng matatanda na ang pinaka nakakatakot na aswang hindi yung nasa gubat kundi yung nakangiti sa'yo araw-araw. Ngayon, alamin natin ang 10 senyales na maaaring aswang ang kapitbahay mo. Tara, magkwentuhan tayo. Sa mga lumang kwento sa Visayas at Mindanao, sinasabing ang aswang ay parang ordinaryong tao sa umaga pero nagbabago kapag gabi na. Kaya mahirap silang matukoy. Pero ayon sa matatanda, may mga palatandaan, mga bagay na paulit-ulit napapansin ng mga baryo bago nila madiskubre ang katotohanan. Ito ang pang-10 senyales. Laging gising sa gabi. Madalas mo bang mapansin, gising ang kapitbahay mo kapag hating gabi, tahimik ang buong lugar. Sa maraming alamat, sinasabing ang aswang ay nangangaso sa gabi dahil doon sila pinakamalakas. May mga nagsasabing maririnig mo pa minsan ng paglabas nila. Mahina lang, parang may mabilis na kuluskus sa paligid o may gumagapang sa bubong. Ang 9 na senyales. Ayaw makipaghalubilo. Hindi mo halos nakikita sa handaan. Hindi sumasama sa mga kapitbahay at bihirang tumingin ng diretso sa mata. Sa ilang folklore descriptions, ang aswang daw ay mailap at iwas na iwas makipag-usap para hindi mahalata ang tunay nilang katauhan. Tahimik, nakatangin lang, nagmamasid at parang may tinatago. Pang-8 senyales. May kakaibang amoy. May mga kwento na bago pa makita ang aswang, naaamoy muna sila, amoy bulok, amoy patay. Sa ibang paniniwala, dahil kumakain sila ng laman ng bangkay, sinasabi silang may amoy pagkabulok kahit nakaanyong tao. Kaya kapag may kapitbahay kang kahit malinis ang bahay pero may kakaibang amoy, sabi ng matatanda, magduda ka na. Pang-7 senyales. Kakaibang kilos ng mga hayop. Biglang tumatahol ang aso kapag dumadaan sila. Ayaw lumapit ng pusa. Hindi daw aksidente yan. Sa maraming paniniwala, sensitibo ang hayop sa presensya ng aswang. At may mga kwento pa nga na may alaga silang hayop pero isa itong halimaw na tinatawag na sigbin. Pang-6 na senyales. Sobrang interesado sa mga buntis. Ito ang isa sa pinakakinakatakutang paniniwala. Ang aswang daw ay naaakit sa buntis dahil sa sanggol sa sinapupunan. Kahit hindi pa halata ang tiyan ay naaamoy na ito ng aswang. Yan ang isa sa pinakakinakatakutan noon. Pang-5 senyales. Walang refleksyon o kakaiba sa salamin. May mga kwento na kapag tumingin sa salamin ng aswang, baliktad ang refleksyon o parang may mali. Pang-4 na senyales. Biglang nasalamay kahit ayaw mikihalubilo sa iba. Sa ibang probinsya, sinasabing naaakit ang mga aswang sa patay kapag may kapitbahay kang bigla na lang pumunta sa burol kahit hindi naman madalas makiusap o biglang nagpakita sa sementeryo kapag libing na. Hindi raw yan coincidence. Isa raw yang aswang. Pang-8 senyales. May mga kakaibang gamot o langis na itinatago. May mga kwento na mismong aswang ay may dala nito. Ang mga langis na may halamang hindi mo kilala at ginagamit nila ito para sa kasamaan. Pero sa ibang kwento, may tinatawag na aswang oil. Kumukulo daw ito kapag may aswang na malapit. Pang-2 senyales. Biglang paglipat sa baryo. Sa ilang alamat, sinasabi na ang aswang ay nagkukunwaring ordinaryong tao para mikihalo sa komunidad. Minsan, bagong lipat sa baryo hanggang sa may biglaang nagkakasakit o may biglaang nawawala at bago pa man malaman ng lahat, wala na sila at biktima na sila ng aswang. At ito ang pang-unang senyales, ang pinakakinakatakutan, ang sinasabing pinakadelikado kapag sobrang bait nila. Hindi sila nagagalit, laging nakangiti, laging tumutulong, nagbibigay pa sila minsan ng ulam sa'yo dahil ayon sa mga matatandang kwento, ang pinakamagandang disguise nila ay pagiging mabuting kapitbahay dahil kapag pinagkatiwalaan mo na sila, doon sila pinakamalapit at mabilis ka nilang gawing biktima. Pero may isang bagay tayong dapat tandaan, ang mga aswang ay bahagi ng matagal ng kwentong bayan ng Pilipinas mula sa mga probinsya ng Visayas hanggang sa Mindanao bilang babala sa komunidad. Babala laban sa paglabas ng gabi, babala sa panganib, babala rin sa mga taong hindi natin lubos na kilala. Ayon sa mga mananaliksik, ang paniniwala ng aswang ay hindi lang tungkol sa halimaw. Isa rin itong salamin ng takot, kultura at imahinasyon ng mga Pilipino sa iba't ibang panahon. Dahil noon, wala pang ilaw sa kalsada, wala pang CCTV at wala pang internet. Ang kwento ang nagsisilbing proteksyon ng mga baryo. Kaya tandaan, walang matibay na ebidensya na may tunay na aswang na nabubuhay sa modernong panahon. Pero minsan, ang tunay na nakakatakot ay hindi yung nasa alamat, kundi yung mga taong marunong magkunwari.
tingin mo, totoo bang may aswang? O isa lang tong panakot noon? At may narinig ka na bang kwento sa probinsya nyo? O baka may sarili kang karanasan na hanggang ngayon hindi mo pa rin maipaliwanag? I-comment mo sa ibaba at dyan natin itutuloy ang kwentuhan.